Naghahanap ng alibay si Lavender upang hindi maghinala sina Lydia at Gio kung bakit kasama niya si Angel. Sinabihan niya ito, nakita niya ang bata naglalarong mag-isa. Ang akala niya nawawala ito. Nagpapasalamat naman si Lydia kay Lavender dahil nakita niya si Angel. Kung hindi, baka nawala na kanyang anak. Nagtanong si Gio kay Lavender, nakipaglibing din ba siya? Ang sagot ni Lavender na hindi. Dinalaw lamang niya ang puntod ng kanyang lola, dito rin kasi nakalibing. Sinabihan ni Lavender si Lydia na hihatid na niya sila pa uwi at pumayag naman si Lydia. Pero si Gio ay hindi muna siya umuwi, magpaiwan muna siya dito. Sa pagdating nila sa bahay, inisikaso kaagad ni Lydia si Lavender, pinaghandaan niya ito ng isang merienda. Tinitingnan ni Lavender ang mga litrato nakadikit sa dingding at ang isang litratong may hawak si Max ng isang sanggol at nagtanong siya kay Lydia kung ito ba si Angel. Ang sagot ni Lydia, oo, ito siya. Yan din ang araw na dinala siya sa kanya ni Max. Naalala naman ni Lavender ang araw na ipinanganak niya si Angel at ang pagkawala nito. Sinabi ni Lydia na gusto ni Max ng mas maraming anak, pero samantala siya ay ang gusto niya isa lamang. Kaya nung ipinanganak niya si Gio, nagpatalik agad siya. Galit na galit nga si Max dati kasi wala na itong ibang bukang bibig kundi gusto niyang magkaroon ng babaeng anak. Hanggang sa nakakuha si Max at si Angel ito. Nagtanong si Lavender kung saan kinuha ni Max si Angel. Ang sagot ni Lydia na galing ito sa kaibigan ni Max na nurse na isang maternity clinic. Meron daw nanganak na bigla na lamang pinabayaan ang bata. Nagtanong ulit si Lavender kung kailan ito nangyari at saang maternity clinic ito. Pero hindi alam ni Lydia kahit ang pangalan ng nurse dahil hindi ito sinabi sa kanya ni Max noon. Nagtanong ulit si Lavender kung bakit hindi nila inalam ang totoong ina ni Angel. Sinabi ni Lydia na hindi na at para saan pa. Pinabayaan nga niya ang bata. Saka kung isaulin niya ito, alam niya na hindi tatanggapin. Kung tatanggapin man, alam niya na hindi ito maalagaan ng maayos si Angel. Pinipigilan lamang ni Lavender ang kanyang galit dahil hindi totoo na pinabayaan lamang niya si Angel. Napapansin ni Lavender na nagliligpit ng mga gamit si Lydia, kaya tinanong niya ito kung maglilipat ba sila. Ang sabi ni Lydia na doon na sila titira sa bahay ni Sir Vito dahil doon na siya magtatrabaho. Pinuntahan naman ni Sandro at Pascual ang lugar kung saan aksidente si Max upang mag-imbestiga doon hanggang nakarating sila sa isang budiga at nakita nilang isang kutsilyo na ginamit ni Max upang saksakin si Lavender at ang tali na ginapos ang mga kamay ni Max. Kinuha nila ito upang ma-identify ang mga fingerprints. Habang si Lavender, pinagalitan naman siya ni Aster dahil muntik na siyang mahuli. Ang sabi ni Lavender, nalusutan naman niya ito. Ang sabi ni Aster, hindi naman yun ang point. Ilang beses na niya ito sinabi sa kanya, kontrolin niya ang kanyang emosyon. Ang tagal-tagal nila itong inaral, ilang taon na din, tapos sisirain lamang niya. Samantala, na-confirm naman ni Sandro na bukod sa fingerprints ni Max, may fingerprints si Jasmine sa ebidensyang kutsilyo na kanilang nakuha sa bodega. Nagtataka si Sandro kung bakit walang ibang prints. Ang ibig sabihin nito, mag-isang tinrabaho ni Jasmine si Max. Ang sabi ni Pascual, kaso nga lang ba talaga ang paghihiganti ito? Ang sabi ni Sandro na posible at kailangan nilang ma-identify ngayon ang sasakyan na ginamit ni Jasmine. Pinagsabihan naman ni Aster si Lavender na sa laban na ito kailangan gamitin niya ang kanyang isip at huwag ang puso. Ang sabi ni Lavender, alam naman niya kung gaano niya katagal na hinanap ang kanyang anak. Ano pa bang gusto niyang gawin? Nahayaan lamang niya ang kanyang anak doon sa kanila. Ang sabi ni Aster na oo, hayaan muna niya si Angel sa kanila. Ang sabi ni Lavender na balik na rin nila ang sitwasyon. Nakita niya si Marigold na ang tagal niyang hinanap. Maghihintay pa ba siya bago niya ito kunin? Ang sabi ni Aster na hindi dahil hindi kasi siya wanted. Pinagalitan na naman ulit niya si Lavender dahil sa katigasan ng ulo nito na hindi sumunod sa kanilang mga plano at sinabihan niya si Lavender na kung paano niya bubuhayin ang kanyang anak na wanted siya ngayon. Patago-tago lang ba sila? Kung gusto niya makuha ang kanyang anak, linisin muna niya ang kanyang pangalan. Kriminal ang tingin nila sa kanya. Pero ang totoo, ang mga Benavides ang totoong kriminal. Kaya sa pagbawi niya sa kanyang anak, kailangan makakuha sila ng ebidensya laban sa mga Benavides. Habang si Lavender, naghahanap siya ng bahay sa lugar kung saan nakatira ang mga Benavides upang mapalapit siya sa mga kalaban para makakuha siya ng ebidensya laban sa kanila at higit sa lahat para palagi niyang makikita ang kanyang anak.
at doon siya dinala ni Pitonia sa bahay nila Iris at Tyrone dati. Ito lamang ang properties dito ang available na pwede niyang bilhin. Ang kaso nga lang, nasusunog na nga ito dahil sa kagagawa ng kabit ni Tyrone. At hindi alam ni Pitonia na sa tabi lamang niya si Jasmine. Sinabihan ni Pitonia si Lavender, kailangan muna niya kausapin si Iris na tungkol dito kung papayag ba ito na bilhin niya. Gayon pa man, pinagalitan ni Iris si Angel dahil pinapakailaman nito ang kanyang mga gamit. Hindi alam ni Iris kung bakit mainit ang kanyang ulo sa bata na iyon, na parang may something sa kanya. Natukoy na nga nila Sandro at Pascual ang properties kung saan dinala si Max at pagmamayari ito ni Astor Fields, isang sikat na party planner at event organizer. Kaya ngayon malaking palaisipan ni Sandro kung anong koneksyon ni Astor Fields kay Jasmine Flores. Ang sabi ni Pascual, baka naman random lang, nagkataon na doon dinala ng suspect si Max, tapos hindi alam ni Astor Fields. Mabubuking na kaya ni Sandro ang totoong katauhan ni Lavender? Yan ang ating aabangan sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.